Hello, yo, boys and girls. Wow, tagal kong hindi nakapag-upload. Anyway, itong mga ito ay mixed questions again ng building tech and building utilities. So, let's start. Future architects. Number 1, purpose of concrete neutralizer. A, to prevent burning of concrete through paint. For B, for better surface adherence of paint. C, to counter the alkalinity of new concrete. D, to seal porous surface of concrete. Ang sagot ay letter C, to counter the alkalinity of new concrete. So ito yung kadalasan nating tinatawag na last zone. O yung ibang supplier nito, concrete neutralizer ang tawag, yung iba ay masonry neutralizer. So directly mo siyang i-apply by brush o roller sa concrete surface mo o sa plastered surface. Usually isang coat lang yan. O pagka hindi mo in-applyan ang surface mo nito at naka-ordinary paint putty ka, possible na mag-peel off yung paint mo. So para rin siyang, kumbaga, surface preparation siya para sa iyong painting works. Basically, ito yung purpose niya. Ma-counter mo yung alkalinity ng mix mo. Okay, next. What is used on a bare concrete wall before application of finished latex paint? A, putty. B, skim coat. C, concrete neutralizer. And then D, flat paint. Ang sagot, putty. So maraming klaseng putty sa mundo, sa industry. So yung tanong ay ano daw ang gagamitin sa isang bare concrete wall before application ng finished latex paint. So para masagutan mo properly ito, dapat familiar ka dun sa process o schedule ng painting works. So bakit putty? Tingnan muna natin yung letter B, yung skim coat. Pag skim coat, pwede mo naman siyang gamitin pang bare concrete wall. Pero ang sabi kasi sa tanong, before application ng finish paint. So usually pagka nag-skim coat ka, meron ka pang option na mag-provide o mag-apply ng primer. Primer paint, and then tsaka ngayon mag-a-apply ng finish paint. Yung iba, minsan pagka limited yung budget, after ng skim coat, di na sila nag-a-apply ng primer paint, diretso na sila sa finish paint. Pero yung usual process is kailangan po mo pa ng primer paint bago yung finish paint. And then yung concrete neutralizer, na alam naman natin na pwede mong i-apply sa bare concrete, yun nga yung sa previous questions. Pero yun nga, before the application ng finish paint yung nasa question. So technically, after the neutralizer, you have at least a day of curing, and then magpa-primer paint ka pa, di ba? And then flat paint. So yung flat paint, ito yung usual na primer paint ng latex mo. Kaso medyo nakakaano kasi yung flat paint kasi merong flat na latex, meron ding flat na enamel. So parang yung nasa choices, latex paint. So putty. So after ng putty mo, pwede ka na ngayon mag-first coat ng finish paint mo. So kaya putty yung pinakasagot natin. Maraming putty, Itong nasa image ay masonry putty ni Boysen, hindi po ito sponsored. Pero limitation itong si masonry, alam ko, pang indoor use lang siya, Hindi siya pwede sa exterior. So ready to apply na yan sa mga pader. Okay, okay, next.
Number 3, before receiving the delivery of a pressure tank from Lazada, what needs to be checked? A, if it has holes. B, if it has correct pressure. C, if it has the correct water content. D, if it has a 50% off voucher. Sorry, wala na akong maisip na choices. Ang sagot ay if it has butas. No? Dahil nga pag may butas yan, edi lalabas yung hangin dun sa loob. No? At syempre, pag dineliver yan, ay hindi mo naman talaga ma-check yung kung tama ba yung pressure niya dahil wala pa naman siyang tubig. Ayan, ganun din, yung letter C, kung may correct water content, wala pa nga tubig, paano mo ma-check? Although pwede mong makita doon sa resibo, kung ilang galon yan o ano yung capacity niya in gallons o kaya in liters. And then yung letter D, yung voucher, na-invento ko lang yan. No? Dahil yung tanong na ito ay invento lang at na-chinek ko sa Lazada kung meron nga bang pressure tank, meron nga. Nakakatuwa pero hindi ko pa nasubukang bumili ng ganyan. No? So sa market, meron tayo ng conventional na pressure tank, yung tulad ng nakikita yung image. At meron din tayo nung kung tawagin bladder type na pressure tank. So, ang purpose ng pressure tank is to add pressure sa water distribution mo, kaya ay to maintain a specific pressure dun sa system mo. At kadalasan ay meron niyang kung tawagin o coordinated yan sa pump mo to cut off pressure, no? Cut in, cut off pressure ng system mo. Number 4, economical way to fill a land without contaminating it with foreign soil. A, backfill. B, cut and fill. C, grading. D, landfill. Ang sagot ay letter B, cut and fill. Yan ang pinaka-economical way para makapag-fill o tambak ng isang part ng site mo. So, ba't siya tinawag cut and fill? Dahil ikakat mo yung mga higher elevation ng part ng site mo, tulad dito sa image. No? At kung ano yung kinat mo, yun ngayon yung gagamitin mong pantambak sa mga lower elevation. So, kaya siya economical dahil hindi ka na bumili ng borrow fill o fill material. Kaya siya economical. At usually, pagka cut and fill, ang tina-target ay 1:1. Ano ang kinat mo o ano ang in-excavate mo, yun ang gagamitin mong pantambak. Pero hindi porke 1:1 ang pinakatipid, hindi ka po pwedeng magbago dun sa parang pinaka-ratio proportion. Kasi posible na ikakat mo 3 part, pero yung i-fill mo 2 lang. Meron ka ngayong excess o difference na 1 cubic. Okay? So, yung 1 cubic na yun, posibleng magamit mo pa siguro sa ibang parts ng site mo, pwede rin na i-haul out mo. Pero yun, mas tipid pa rin yung siya kaysa dun sa bibili ka and ng borrow fill at gagamitin mong pang-fill ng land mo. So, yung backfilling, ibig sabihin ay meron kang in-excavate o meron kang bulk excavation, say for a footing, say ito yung laki ng hukay mo. Ang hukay na yan ay bulk excavation, and then yung hinukay mo na yon, so siguro bago mo ilalagay mo muna sa tabi dahil magbabakal ka pa ng footing, blah blah blah, magbubuhos ka. At yung original bulk excavation na yan, pagka binackfill mo, no, kadalasan ay mas maliit na yung volume. No? Siyempre, kailangan mo pa rin i-compact yung backfill. Yung grading naman, kadalasan ang ginagawa para pagka yung ma-achieve mo yung certain levelness ng fill mo o kaya ng backfill mo. Okay? Kung tatanggalin mo yung high spas para ma-fill mo yung low spas, parang yung grading ay low-key cut and fill. So yung landfill, syempre, alam naman natin, pang basu-basura. So best na
sagot yung cut and fill based dun sa description ng tanong na alam ko ito ay minessage sa akin ng dating estudyante. Okay, next. Number 5, which lamp provides the highest lumen output at 35 degrees ambient temperature? A, FLT5, B, FLT8, C, FLT12, D, all are equal. Ang sagot, letter A, FLT5. No? So, ito ang isang advantage ni FLT5 over sa FLT8 and FLT12. Lahat ng ito, FL, dahil nga fluorescent lamp. T for tube. No? So, mas malaki ang diameter ng FLT12 over FLT8. At the same time, yung FLT8, mas malaki ang diameter sa T5. Sa ngayon, mas marami na yata sa market yung T5 diameter na LED kaysa dun sa original na fluorescent. No? Kaya ang tinawag na T5, yung 5, i-divide mo ng 8, yun yung parang pinaka more or less actual diameter niya. So, ang isang advantage ni FLT dun sa kanyang mga predecessor, ayun nga, habang tumatagal mo siyang ginagamit, syempre, umiinit siya, at habang umiinit siya, mas dumarami yung lumen output niya. Hindi tulad ng FLT8 at FLT12, maintained lang yung lumen output. Yun. Number 6, when is the most important period of curing concrete for it to gain strength and durability? A, first 3 days, B, first week, C, first 2 weeks, D, entire period of curing. Ang sagot ay D, entire period of curing. So bakit hindi 3 days, hindi first week, hindi first 2 weeks? Una, sinabi lang in general, curing ng concrete. Hindi sinabi kung ano yung member. Merong iba-ibang curing requirement kada concrete member. No? And then, hindi rin sinabi kung normal concrete mix ba siya o high early strength concrete mix siya. Usually, pagka normal concrete ka, ang pinaka-critical ay first week. Pagka high early strength concrete ka naman, ang pinaka-critical ay 3 days. So, kaya letter D, entire period of curing, in general siya. Kasi nga, wala namang binigay na parameters. Ano? O syempre, mas matagal yung curing period mo, much better na matutulungan mo yung concrete mo to gain its minimum compressive design strength. At ang common na way, common method of curing ay yung binabasa natin, yung concrete. Ang purpose nun, hindi para magdagdag ng mixing water dun sa mix mo, dahil pagka binuhusan mo ng tubig yan, tuyo na yan, o hardened na siya. Ang purpose mo ay para mabalanse mo yung curing. Dahil posible, yung top surface ng concrete member mo, ang unang natuyo, at siya yung unang-unang ma-expose sa init, sa vibration, etc. So by sprinkling or pouring water to the surface, no, mababalanse mo yung curing throughout the entire section of your member. Number 7, to achieve best quality concrete mix, its water-cement ratio should be A equal, B lower, C higher, D moderate. So, ang sagot natin ay letter B, lower. So, yung relationship ng water-cement ratio ay hindi by volume, no, kundi by weight. Yung quantity is weight. So, kung ang ginagamit natin ay 40 kg na simento, yung dami ng mixing water natin dapat ay naka-kilogram din yung quantity o yung unit of quantity. So, bakit lower at hindi higher? Dahil nga pagka higher, mas nadidilute ng tubig yung simento mo, mas bumababa yung holding o yung compressive strength mo. No? Pero yung downside ng lower ay mas nagiging malapot siya, although mas mataas yung compressive strength. So pagka medyo malapot ka, hindi ka ganun ka-workable. So bakit hindi moderate? Technically, parang wala ka namang mababasa o ma-encounter na term na water-cement ratio. Engineer, moderate lang na water-cement ratio. No? So either lower yan o kaya higher. Ang usual ay mga
mga 35% to 65% water cement ratio. Yung mga madalas na ginagamit sa industry. So naglagay ako ng example, may idea kayo. Kasi minsan natatanong, sir, gaano ba karami talagang tubig? Sa actual, lalo na pagka site mix lang, tansyahan lang. No? Pero pagka naka-ready mix ka, kaya nga mas maganda ang quality ng concrete mo pagka ready mix, pino-compute talaga. At to compute ay, ang basic way is yung weight ng cement mo, usually 40 kilograms tayo, multiply mo nung gusto mong cement ratio o water cement ratio, say 0.4, and doon mo ngayon makukuha yung weight in kilograms ng tubig mo. Okay, next. Number 8, electrical roughing in involves A, pulling off wires and cables, B, installation of devices, C, laying of conductors and raceways, D, temporary wiring. Ang sagot natin ay letter C, laying of conductors and raceways. Yung letter A, pulling of wires and cables, part nung laying of conductors. Siyempre, you can only pull wires through raceways. At ang pinaka-common ng raceway natin nga ay yung conduit. Yung letter B, installation ng devices, finishing works na yan. And then yung letter D ay temporary wiring, meaning nag-uumpisa ka pa lang ng project mo hanggang sa gagamitin mo yung temporary wiring hanggang sa ma-fully energized na yung project mo. So, roughing in is laying of conductors and raceways. Number 9, identify image. A, water hammer arrestor. B, air chamber. C, pressure reducer. D, stop valve. Ang sagot natin ay letter A, water hammer arrestor. So, ang pagpipilian talaga dito yung, kung titignan mo yung image, air chamber, tsaka yung water hammer arrestor. Nung naghanap ako ng image for this, pag ginuggles mo, minsan yung description nila air chamber, minsan description nila water hammer arrestor. Pero mas tama yung arrestor, yung ibang tawag nga ay arrestor siya. No? Ang pagkakaiba nilang dalawa ay yung sa construction. So, pagdating sa arrestor, bibili mo na buo, i-install mo sa piping mo. Samantalang yung air chamber, ang isang description niya ay vertical pipe extension. So, kung kunyari, ito yung shower mo, ito kunyari yung linya niya, instead na hanggang dito lang yung linya niya, i-extend mo yon. No? So, ito yung part ng air chamber mo, lalagyan mo ng cap doon. At kung ito ay, say, 20 mm, o 1/2 inch, ganyan, yung tubo mo para sa air chamber mo ay 3/4 inch. Okay, so, pareho naman sila, yung purpose nila, yun nga, pang counteract ng shock sa system mo dahil sa overpressure o excess o overpressure. Ang pagkakaiba lang nga, si air chamber, ayun, gagawin mo lang sa site, hangin lang yon. Samantalang yung arrestor, may mga spring and diaphragm yan. Okay, next. Number 10, the image is used for A, windows, B, access panels, C, doors, D, cabinets. Ang sagot ay letter D. Ito ay para sa mga cabinets. Pwede rin naman sa closet doors. Ang tawag dito ay pivot hinge. Pero siyempre, hindi naman siya yung pivot hinge na ginagamit sa mga pinto natin. So wala kang makikitang ganitong hardware sa mga bintana. 11, fastest ready-mix concrete curing duration. A, 3 days. B, 7 days. C, 14 days. D, 21 days. Ang sagot natin ay 3 days. No? So sa choices, 3, 7, 14, and 21, alin dyan yung mga available na curing period ng mga ready-mix concrete? Yung 3 lang, 7, and then yung 14. Yung 28, hindi. Wala kang mahanap na ganyan. Ang common ay 28 days curing. So, hindi rin lahat ng batching plant merong available na 3 days. So, better na ma-verify nyo doon sa napusuan nyo na batching plant, yung kung meron silang 3 days na curing period. So, syempre, habang umiikse yung curing period mo, factor din yan sa pag-increase ng unit cost per cubic meter ng iyong ready-mix concrete.
12, also known as the Philippine Mahogany. A. Giho, B. Yakal, C. Molabe, D. Ipe. So, ang sagot ay wala sa choices. Minessage din sa akin ito ng estudyante last term. Sabi ko parang medyo magulo kasi wala sa choices yung considered na Philippine Mahogany. Ang tamang sagot sana ay lawan o yung red lawan. Okay. Kung nandun yung lawan, automatic lawan ka. Kasi yun talaga yung tanong, alam ko. No? Actually, verify ko pa yan sa isang premier na landscape architect. So, sabi ko, tama bang alam ko na red lawan yung considered as the Philippine Mahogany? Tama, sabi niya. Tama. Anyway, so, pero just in case, no, na itanong man ito at ito talaga yung choices, piliin nyo na lang yakal. Ayun, ang yakal, mas matigas yan kaysa sa lawan. So, mas madaling kumaga i-work with yung lawan mo, yung mahogany mo. No? Unlike sa yakal. Okay? At ang yakal, mas okay siya sa pang outdoor compared kay lawan. So, yun. Kaya wala siya sa choices. Ewan ko bakit. Hindi ko alam kung invento lang ng estudyante yun. Pero tinanong niya ako, sir, ano ba sagot dito? Ganyan. Sabi ko, wala nga sa choices. Okay, next. 13, also known as security glass. A, tempered glass. B, laminated glass. C, white glass. And then D, banknet glass. Sorry. Joke lang yung panghuli. Okay. Ang sagot ay ayun, laminated glass. Minsan ang tawag natin sa laminated glass ay safety glass. Okay? At ang laminated glass ay mayroong polyvinyl butyral na film. At pagka nag-add ka pa ng polyurethane na film, polycarbonate na film, nagiging bulletproof glass siya. So pagka laminated, meron ka isang sheet ng glass and another sheet of glass. Yun yung tinapay mo, and then yung PVB mo, yun yung parang pinakapalaman mo. At pagka nabasag siya, ayan, ganyan yung itsura tulad ng mga sa windshield ng sasakyan, i-hold ng film mo yung fragments ng glass mo para hindi tumalsik sa'yo o hindi mag-shatter. 14, advantage ng long span roofing sheets. A, economical. B, easy to install. C, aesthetics. D, quality. Ang sagot ay easy to install dahil isang latagan lang, nakailang haba ka na, ika nga. Hindi tulad ng mga corrugated na sabihin natin 8 feet, dugtong-dugtong ka pa. Prone pa siya sa leak. At kadalasan ng mga long span natin ay pre-painted na. Lahat ng roofing materials may iba-ibang effective coverage. So iba yung nominal width, iba yung effective width. So kung gusto mo mag-estimate, dapat itatanong mo ngayon sa supplier mo, no? Ano yung effective coverage ng roofing sheet. Okay? Tsaka ano din, no? Karamihan ng mga long span roofing ay pre-painted na. Tapos depende sa model o type o section o profile ang tamang term, no? Yung required pitch. Pero merong iba na pwede kang bumaba hanggang 5 degrees na pitch. Meron namang iba na kailangan 20, 18, ganyan. So better again to verify with your supplier. 15, the shown image is used for A, commercial cabinets. B, mounting brackets of circuit breakers. C, ceiling framing. D, stair nosing strip. 15, nasagot natin ay mounting bracket ng circuit breakers. No? So wala kang makikitang ganito sa mga commercial cabinets, ceiling framing, and then hindi rin siya ginagamit na pang nosing strip. Usually ang tawag dito ay DIN bracket, DIN bracket. Iba naman by brand, merong Airistrat nga ba ang pagkakalala ko. No? So, pwede siyang gamitin nga yung pang-mount ng mga breaker mo. Okay, next.
The image is used for, again, A, underground cistern drain, B, plant box drain, C, elevated reinforced concrete gutter drain, D, elevator pit drain. Ang sagot ay plant box drain. Kung ayaw mong gumamit ng ganito, ito ay nakuha ko sa website ni Eurobras, yung brand na German, sila yung gumagawa nun. Hindi po ito sponsor. Kung ayaw mong gumamit yan, pwede ka naman gumamit ng perforated pipe na lang. Balutan mo ng geotextile. Okay, next. 17, a heavy-duty hinge for gates. A, bearing hinge. B, pillow block. C, cylindrical pin block. D, carousel hinge. Ang sagot ay pillow block. Parang medyo ironic dahil heavy-duty siya. Pero yung term niya, pillow, parang magaang ang pillow. Yung iba, ang term dito ay pillow bearing block. So lalagyan mo siya dito ng pinaka-rod mo. So pagka matataas o malalapad yung gate mo, better na gumamit nito kaysa dun sa mga cylindrical hinge. Walang such thing as cylindrical pin block, and then wala ring carousel block, at napaka-general term yung bearing hinge. So dun tayo sa pillow block. 18, which of the following is the largest? W10 by 39, W8 by 67, C, W14 by 109, D, W21 by 44. Ang sagot ay W21 by 44. Largest, So, yung 21 ay inches na depth. Okay? So, samantalang yung 44 ay weight, pounds per foot. Ang tanong, pinakamalaki. So, ano ba yung pinakamalaki sa unang numero? Yung W21, white flange 21 by 44. 19, which is not a CWN commercial length? A, 3 inches, B, 1.5 inch, C, 5 inches, D, 1 3/4 inch. Ang sagot ay 1 3/4 inch. Nilista ko dito yung mga alam ko na commercial lengths ng pako. Common wire nail o roughing nail kung tawagin dito sa atin. Okay? So siguro better syempre na familiar tayo dyan. Sa ibang bansa nga, ini-specify pa yung penny size, di ba? Yung length ng gagamitin ng pako dito sa atin, bahala ka na, carpenter. Okay, next. 20, sorry, siningit ko lang ito. Alam ko hindi ito BT o BU, history ito. Anyway, so La Miniatura House by Frank Lloyd Wright. A, Freeman House. B, Millard House. C, Storer House. D, Ennis House. So lahat ng nasa choices, kung tawagin ay textile block houses ni paring Frank Lloyd Wright. At itong si Millard, yung parang tinermas la miniatura ni Frank Lloyd Wright. Ang isang nakakatuwa dito, parang wow, trivia. Yung anak ni Frank Lloyd Wright, si Lloyd Wright, si Lloyd Wright, o si Frank Lloyd Wright Jr., ay kinomission din ni Mrs. Millard na gumawa ng extension na studio para sa kanya doon sa original na bahay na dinesign ng tatay ni Junior. Alam ko dalawa yung naging arkitekto na anak ni paring Frank. Si Junior, si Lloyd, pati John nga ba? Basta letter J nag-uumpisa yung isa. Yung pangalawang anak ni paring Frank. Sorry, nasanay ako na paring Frank. Anyway, so tignan nyo na lang sa internet yung mga itsura ng iba, pero ang lahat ng yan ay mga textile block houses ni Frank Lloyd Wright, at ang mga ginamit nga yung yung iba-ibang pattern ng blocks. Ang inspirasyon ni Frank Lloyd Wright ay yung Mayan culture. Siningit ko lang. Okay. Hanggang doon lang po tayo, at maraming salamat sa pakikinig o panonood. Thank you sa lahat ng nag-subscribe and nag-comment ng pasasalamat. I appreciate it. Thank you very much.
At sana ipatuloy yung suportahan kahit na ang tagal kong mag-upload. Anyways, ayun, no? Hopefully may mga natutunan kayo. Thank you, Lord. At syempre, congratulations in advance. Malapit na ang exam. At ayan, panahon na naman ng habulan sa review. Actually, patapos na ako ng konti. At for the first time, medyo mas maaga ako matatapos sa classes ko sa CDEP. Dahil nga meron kaming napagsabay namin yung online and face-to-face na classes dahil dun sa aming smartboard. No? Araw-araw sabihin nyo yan sa mga sarili nyo, congratulations, Architect! Anyway, ayun. No? So, ayun. You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Thank you, Lord. So, sana itong remaining na days ng pagre-review nyo, malapit na, no? Yung exam nyo ay be at peace. No? Huwag nyo na isipin yung mga aralin nyo pa. Huwag nyo na isipin yung mga naaral nyo. Magtiwala kayo sa Diyos na lahat ng inaral nyo at aralin nyo pa ay maaalala nyo. No? Pagdating na exam nyo. Lahat ng lalabas sa exam nyo, yung mga alam nyo lang. Amen, amen, amen. So, see you again sa next recording. Hopefully, makapag-prepare ako ulit ng mga ibang videos. No? If you have questions, paki-comment na lang at pasensya na kung minsan medyo matagal akong makapag-reply. So, yun. Thank you and God bless you all. Peace be with you all.